So yun guys, ano naman 'to, mabilisang PvE build para sa LK kasi kanina sa live natin may mga tropa tayo nagre-request ng PvE build naman since kakalabas nga lang nung PvP guide natin. So ayan, umpisahan natin sa stats. Ito naka-spiral, clashing spiral nga pala o kaya ganito yung pagkaka-setup niya. So ayan, 99 STR para sa additional attack, ayan, and Dex lock, ganun din para sa physical attack yan kasi ayan, may 0.2 ah, melee based physical attack tong Dex. Ganun din yung lock. So, na lang natin siya evenly distribute since wala namang effect sa damage tong Agi, Vit, and Int. So, inano na lang natin siya. Binalance out na lang natin siya sa Dex at lock para makakuha tayo ng mas maraming physical attack. Then, sa equipments, unahin na natin yung accessories. Dalawang Nile Rose kasi nga STR based tayo, nagpapataas tayo ng physical attack since sa PvE ang role natin is DPS. So ayan, dalawang piraso niyan. Then sa Divine Armament, sa weapon, ito, Cyclone Glaive. Yan yung pinaka gamit na Divine Armament pag Clashing Spiral build ka. Ayan, additional multiplier sa damage, global CD. Yan, so yan ang pinakagamit natin. Although pwede naman kayong, kunyari, Pierce naman ang build nyo, okay din yung Pierce na setup sa PvE. Gagamit nga lang kayo ng PvE na Pierce na weapon sa Divine Armament or Marlin. Yan naman ang build niyan. Pero more on ano yan, para sa mga large monster. Alam ko mas malakas si Pierce pagka large monsters yung lalabanan nyo. Pero kung gusto nyo ng all-rounder, ito, mas okay tong Spiral, Flashing Spiral. Then sa armor, Tears Blessing para sa additional strength, P damage, tsaka yung mga multiplier ng physical attack. Ayan, tatlo yan. Yan na yung pinaka ginagamit nating set when it comes to PvE. Then sa infuse naman ng mga gears natin, Divine Armament, dito kung ano, hindi ko pa kasi ito naayos since hindi naman ako totally nag-ayos talaga ng PvE setup. More on PvP kasi talaga nilalaro namin. So dito, ang suggest ko kung gusto mong mag-PvE build talaga na puro, ang pinakamaganda dyan is ito, Ignore PDEP, PvE damage bonus, strength. Yan, yung tatlong yan, yan ang pinakamaganda dito sa weapon. Pwede ka rin naman kumuha ng physical attack para madagdagan yung base physical attack mo. Sige, sabi mo ng apat, strength, Ignore PDEP, physical attack, PvE damage bonus. Pero siguro prior mo yung PvE damage bonus kasi mas okay yan. Then next, sa armors, eto na huwag niyong pansinin niya, naka-PvP setup nga kasi talaga ako. So wala akong pang PvE na armor. Pero dito, pinakamaganda siguro PvE damage reduction. Then max HP, PDEP, VIT. Yan, okay yan sa PvE. Yan ang pinakamaganda sa PvE when it comes to armor. Sa mantle, VIT, PDEP, max HP, PvE damage reduction ulit. Sa shoes, PDEF, max HP, physical damage reduct. Okay din tong move speed kung gusto nyo ng mas ano kayo, agile kayo sa dungeon kasi 'di ba marami tayong iniiwa-iwasang mga AoE attacks diyan. Okay din 'yan. PDEF, MDEF, okay din na percentage. So ayun, yun yung Divine Armament. Ano man next? Skills. So unahin na natin tong first job. Level 10 bash. Kung sakasakaling magbobongon card kayo, yan, okay yan. Level 10 bash, fatal blow, magnum break. Para lang to makuha yung 40 skill points na kailangan. Then, increaser cooperative, okay din to kasi para at least meron kang onting, alam mo yung dagdag na survivability sa PvE. Then, ayan, level 5 sword mastery. Spread out mo lang dyan. Alam ko ito, prerequisite kasi ito ng buffs. Hindi ko sure kung ano to eh. Check ko nga mamaya. So, yan, level 40 skill points gamitin nyo dyan. Then ito, riding, level 1. Cavalry mastery, level 5. Spear mastery, level 10. Pierce, level 5 kung hindi kayo gagamit ng Pierce. Pero kung trip nyo gumamit, i-level 10 nyo rin yan. Ito ang pinakamahalaga. Isa sa pinakamahalaga dito, Spear stab, level 5. Kasi, ano siya, debuff.
So ayan, damage dealt to mark target is increased by 10%. So kung sakasakaling hindi naman ganun yung kalakas yung damage nyo pa, pero gusto nyo makatulong kayo sa team nyo, napakalaking bagay niyang debuff na yan. Nag-i-increase yan ng 10% damage sa kalaban. So lagi nyo yung i-spam. Makikita nyo naman yung parang buff status ng mga MVP or yung kalaban nyo. Nagko-cooldown yan. Huwag nyo ipapawala yan. Lagi nyo i-up yan. So manually nyo na lang yung spear stab. Makakatulong yan sa team nyo. Then, Sturdy Strike para lang sa Lion's Roar tsaka Iron Will kasi kinukuha nga lang natin yung 40 skill points. Then sa Trance second, Aura Blade level 10. Clashing Spiral level 10 since ito yung pinaka main damage nyo. Yan, yung skill na yan talaga yung gagamitin nyo. And level 10 Concentration para sa additional attack. Dito naman sa PvE, okay na yung dodge ka lang. So kahit meron kang reduction sa PDEF, makaka-survive ka. So ito, ang pinakamahalaga dyan, yung 45% attack, additional DPS mo yan. Then, kumuha lang ako ng level 5 Head Crush kasi kukuha ako ng Joint Beat. Level 4 lang ang malalagay ko since 36 over 40. Level 4 lang pero okay yan kasi additional additional damage din yan dahil nagpo-proxy Joint Beat kada gamit mo ng skill. Pero once per second lang. So halos hindi ko alam kung sabay ba o halos parang alternate na merong joint beat yung crashing spiral mo. So okay na okay to kunin. Or kung ayaw mo naman ng joint beat, yung natitira mong 4 na stats, pwede mo na ilagay dito sa Berserk since kumuha nga rin ako ng level 1 Berserk pang emergency lang. Pero kung gusto mo rin boomers, okay yan dahil sobrang laki ng attack na bigay nito. Although ilang seconds lang, pero pwede na siya kung gusto mong boomers talaga. So pwede mo yung i-level 5 kung ayaw mong kumuha ng joint beat. Yan. So sa cards naman tayo. Sa cards kasi sa weapon, talagang depende siya dun sa target mo. Kunyari ito, pag large monsters, yan ang gamit nating setup. Kasi wala tayo ng iba pang mga, kunyari, racial. So, ito lang yung meron tayo. Pinagtsatsagaan na muna natin yan. Then, yan. So, lagi nyo tatandaan, base yan lagi dapat sa target nyo. Huwag kayong gagamit ng parang in general. Kasi, medyo maliit yung DPS compared dito sa mga damage multiplier. Katulad niyang Mino, ganyan. Mas okay to. Okay, sa armor naman, eto, Peko-Peko, pinakamura yan. Budget meal na yan para sa dungeons, sa mga PvE contents. Pero kung meron ka namang budget pang purple card, pinakamaganda pa rin talaga tong sila Sandman, Swordfish, yan, Dokebi. Kumbaga, papalit ka ng element based dun sa MVP or monster na kalaban mo. Katulad niya ni na Pasana. Lalo na sa Temple of Nightmare, napakahalaga nitong mga cards na to kung gusto mong tapusin yung mas mataas na level ng dungeon na yun. So, yan. Sa Cloak naman, dito sa Cloak, ganun din. Pinaka-okay din dito is yung, mga damage reduction sa kanya-kanyang element based dun sa kalaban mo. Yan ang pinakamaganda dyan. Then sa shoes, ang shoes siguro ay suggest na, syempre naka-ML na tayo isa. Siguro dito kasi wala namang ganong solid talaga para sa DPS. Siguro na lang kayo uli kung gusto nyo ML pa uli para additional move speed. Mas agile kayo sa dungeon, madali kayo makaiwas ng mga AoE damage ng MVP. Hindi kayo mapapatay-patay agad kasi syempre pag sa PvE, katulad dungeon, yung every time na nakaka-dodge kayo, bawas trabaho sa mga bard or priest nyo, sa mga support class nyo, and mas pwede nilang tulungan yung mga ka-team nyo na nahuli or na-damage nung mga AoE burst ng MVP. So, every time na nakaka-dodge ka, tulong din yan sa
team mo. Hindi lang basta-basta DPS lang. So ayan, pwede rin yan. Pwede yung ML na illusion. Then next, accessory. Ito, pwede to Bongun. Kahit apat niya nag-i-stack naman yan para nagbabash ka. And level 10 nga natin yung bash natin sa skill. So, maganda rin to since mabilis naman yung casting ng Clashing Spiral. Ipoproc at ipoproc mo yung bash. Okay yan. Pero kung gusto mo naman ng straight up damage, pwede tong Greatest General or Mantis. Yan. STR yan, Physical Attack Multiplier. Ito, same Physical Attack. Wala lang siyang STR, pero mas parang all-rounder naman to. Pero kung gusto mong puro talaga na damage, ito, Physical Attack. Since dito naman, wala naman tayong paggagamitan yung Magic Attack. Siguro gumagamit lang ginagamit lang to ng mga players na alam mo yun, yung iba kasi nagsiswitch eh. Depende sa dungeon na gagawin nila. So ayan, pwede yan. Physical attack, magic attack. Pero ito, kung gusto mo straight up, Mantis. Then sa headwear, ito pa yung may PvE. Hindi pa pala to. Pinakamaganda siguro dyan, siguro, eto, kung may budget ka. Pero kung wala naman, okay na tong cramp. 2 pieces, solid na yan. Physical attack din yan. Ayan o, physical attack, magical attack. So para siyang greatest general. So okay na yan, at least budget meal. Or kung babanat kayo ng mga dungeon na fire, ayan, okay din to, si Levo Olmay. Para at least di ka one hit. Pero kung gusto mo straight up damage, ito, si Cramp. Okay yan si Cramp. Then face wear, damage lang, depende sa target nyo. Pinakamaganda siguro is ito muna. Si Puppet, Edga, dahil large. Marami-rami kasing large na MVP compared dun sa ibang sizes. So ayan, okay yan. Then sa mouthwear, ganun din, si large din. Ay, wala palang large dito. So kung walang large, pwede kayo mag-medium or small. Kasi hindi nyo makailangan ng survivability na gano. Dahil focus DPS nga kayo. So okay na rin siguro to, small or medium. Unahin nyo na si medium para kahit paano meron kayong pang PvP din. Siguro mas maganda na yan. Ito. Si Doppelganger Puppet. Yan, okay yan. Backwear, ito yung may PvE damage bonus. Ito na pinaka-prior nyo rito. Deviling Puppet para sa PvE. Yung 1 lang yung 2 kasi PvP na yan. Ito naman dalawa M damage reduct. So ito, Deviling Puppet 1. PvE damage yan. PvE damage bonus. Sa costume naman, wala. Kahit ano lang to. Dagdag PDEP nyo. Once na if ever maka-snap kayo or makakuha kayo niyan. Or extra resource pa. Then sa, ano naman, ang next is enchant. Enchant naman tayo. So dahil PvE nga, nakafocus tayo sa attack, puro attack. Dahil DPS yung role natin. So sa headwear, superior physical attack. Ito effect niyan, physical attack multiplier. Sa substats niya, prio STR, next, ignore PDEF and physical attack. Yan ang pina-okay dyan. Siguro nga mas okay iunahin yung ignore PDEF para talagang mas bumakat yung damage nyo. So ayan, ignore PDEF, STR, physical attack. Yan yung pinaka-okay. Then superior physical attack. Yung pinaka-third enchant nyo. Dito sa face wear, pag ganito naman, PvE technique. Ayan, PvE damage bonus, PvE damage reduct. Then sa substats, pwede ka na mag-beat kung gusto mo ng additional survivability. Pero kung gusto mo ng damage pa, luck, kahit paano may dagdag yan kahit onte. Then, ayan, PDEF, max HP. Okay na yan. Dito sa mouthwear, ganun din, PvE technique para sa PvE damage bonus. Beat for survivability kung gusto mo ng onting survivability pa. Luck para sa dagdag na attack, base attack. And then PDEF or max HP. Sa armor, dito ganun din. Vit pang survivability, luck, additional physical attack. Then PvE technique. Yan. Para additional PvE damage yan.
Sa weapon, syempre, damage pa rin, melee boon. Kasi yan yung weapon natin, melee weapon kasi yan. So, P damage, 4%, 8%, yan. Okay yan. Then, STR, physical attack percent. Yan. Mga pandagdag DPS na stats. Yan ang prayo natin dyan. Sa mantle, dito naman, wala namang ganong solid dito na third enchant when it comes to DPS. Pwede ka mag-vitality boost para additional survivability mo. Pero kung trip mo ng damage pa, pwede kang magtatlong lock para sa additional base attack. Yan, pwede kang mag-triple lock dyan. Dito sa boots, ganun din. Pwede kang mag-vitality boost kung gusto mo ng additional survivability. Or kung damage, pwede kang mag-triple STR. Kasi kanina, sa mantle, walang STR. Kaya nag-lock tayo. Pero once na merong STR sa pagpipilian, mas prayo natin to. Dito sa Akse, melee boon parehas. Ayan, physical P damage multiplier. Then, physical attack, dex, physical attack percent. Siguro kung prior sa stats or etong physical attack percent, unahin nyo na tong dalawang physical attack kasi mababa lang ang bigay nung dex tsaka luck eh. Parang ano lang yan, if ever wala tayong choice talaga, pwede na yung pagtyagaan. Pero mas prayo pa rin to, physical attack tsaka physical attack percentage. Yan, para sa additional damage nyo din yan. Sa backwear, ito STR, physical attack, ignore P-dep, then superior physical attack. Ayan ang mga pang PvE niyan. Sa costume, ganun uli, superior physical attack. Pero pwede kayo mag PvE technique dito since meron na. Then STR, physical attack. Yan yung mga pwede nyong pagpilian dyan. Huwag na kayong mag-dex dito kasi merong STR and merong physical attack. So, prayo nyo na yung dalawang yan. So, ayun. Ano pa ba yung mga i-discuss natin para sa build? Wait. Check natin yung preset. Stats, na-discuss na. Skill, equip, enchant, feather. Sa feather naman tayo. Dito kasi guys, naka-PVP setup ako. Nagkataon lang kasi na meron akong, yun nga, lagi ko sabi, meron akong perma team. So, hindi ko kailangan magbomba masyado sa PvE kasi may mga tumutulong naman sa akin. Pero kung gusto nyo ng PvE setup, ipopost ko ilalagay ko sa gilid yung isa kong video na para sa PvE and pwede na rin sa PvP na feather setup. F2P din yun. So, yun na lang yung gamitin nyo kaysa dito sa ganitong setup kasi pang PvP to eh. Then, ayan, check na rin natin yung mount. Kung PvE build ka tapos mount, ayan, sa traits, ito, damage pa rin. Brave tsaka charisma. Yan ang papataasin nyo. Kasi yan yung nagbibigay ng P damage percent tsaka ng physical attack na base stats. Then, sa equip, ang ipaprayo nyo naman is ito, si Protector Barding. Yan naman ng pang-damage. So, DPS nga ang role natin. Ito ang ipaprayo nyo. Wala lang ako nakalagay dyan kasi nga, focus PvP yung build ko. Pero kung ikaw, magpi-PvE ka na setup muna, ito, okay na okay to. Si Protector Barding. Next is medals. Kung PvE lang, ito, mas okay na tong ganitong setup since ito mga survivability na to. Ang role mo nga sa PvE is DPS. So, eto, bravery at heroism. Kung sakasakali namang magpi-PvP ka after mo mag-PvE, reset mo na lang. Mura lang mai-reset dyan. So, kung PvE lang muna yung babanatan nyo ngayon, mag-bravery and heroism ka. Yan. So, ano pa ba? Stats, skills, equip, enchant, feather, mount stats, sa pet. Yan. Pet naman, any na lang to. Siguro dito pinaka okay is tong si Squidjet since damage nga. So additional damage siya dun sa setup mo. Pero I suggest na kunin nyo pa rin sila Child of Earth tsaka si Piggy kasi mahalaga yan. Then ito si Baphomet kasi libre. Yan. Pero kung magdi-DPS kayo, labas nyo lang si Squidjet. Solid na solid yan dahil meron niyang buffs na P damage increase ba?
Ayan, P damage increase. So, okay na okay to si Squidjet. Pwede nyo rin siya i-level kung gusto nyong tumodo sa kanya. Pero, hindi mo siya gaano magamit sa PvP eh. Kung kunyari, kailangan ng guild mo ng players para sa PvP, mas okay nang maglagay pa rin kayo nito na Child of Earth, Piggy. So, okay na to si Squidjet ng level 1. Ni-summon nyo lang siya pag nagdi-DPS kayo sa PvE contents. Lapit na, 100k na yung ano natin, MR natin, 75k na lang. Let's go! May picture na ng ano, Orc Warrior. Lapit ko na makuha yung portrait ko. Takbo! Asan na yun? Kung sa yung cloud, Nandiyan pa rin sagot ulit. ko ang MR mo. Yun, oh. Sundot lang. Okay, nakailang sundot na tayo niyan. Konti pa lang naman team dito eh. Aray ko mo. Matigas siya, matigas ha. Siguro 100 kaya nang tangkahin to. Kaya na yan, Limit. 100. Kaya lang yan. Ay, 99 Ayun, pala, surprise. 99. Lang, Wait lang ako tayo. Uy, hindi na tayo nabuhay. Mukhang ano na yung mga pari natin. Mag-instant reso na ako. Ibuhay natin. Nasaan na? Ay, walang dahon. Ako. Ba't walang dahon si Petong? Sundot ako. Isa pa, sundot pa. Sundot. Yun, oh, binuhay oh. Sundot. Dami na ako sundot. Oh. Instant pa, isa pa. Sundot. Aray ko mo. Binatukan ako sa likod. Konti na lang. Isa pa. Asan yun? Ala! Bago ko makasundot na matay. Yun. Sundot. Dalawa. Tatlo. Okay. Apat. Naka-apat. Pasok ka tayo sa top 15 yan. 4. Uy! Apat na sundot lang ah. Pwede na. Dalawa. Agad. Tatlo. Twin. Apat. Lima. Yes! Isa pa. Damihan mo. Damihan mo. Sige. Huwag ka lumingon sa akin. Ay, lumingon na. Nakasampo. Namatay yung ano natin. Tumakbo, malayo. Ayun, buhay pa rin siya. Nagalit. Dami sundot ni John. Bang. Ang bilis. Ayun, dalawa. Ayun, tayong tatlo. Nandito. Atin na to. Yun, nakarami ako. Yan o. Uy, nag-AOE. Boom. Daming banat ng kay John. Atin na yan, tol. Uy ka, Gypsy Kiss. Nice. Tinamaan yung gypsy natin. Buhay pa sila? Buhay pa. Wala, mag-instant reso muna ako. Patay yung ano natin, tol. Patay. Ilayo nyo. Sino yan? Buhay mo. eh. Ano natin, Ipis. Saan na? Walang dahon. Wala kang pambuhay. Meron. Wala siyang dahon. Ba't ganun? Hindi ko rin alam. Reso na ako, instant reso. Nag-reso natin siya. Ayun, lumabas, kakalabas lang. 3, 4, 5, 6. Oh, masaya na ako dun agad. Op. Konti na lang. Ilan yung nakatingin sa atin, tol? 4, 5, 6, Oh. 7, 8. Oh. Huwag mong patay, Marami. 9. Sundot lang. Nakarami oh. Atin na yan. TR na yan. Ay, naku, nag-AOE. Doon lang namatay. TR na yan. Uy! Ilan na. Tingnan lang, 3%. 2%. 1%. Sundot! Yun ang MVP! MVP team! MVP team! Nakarami! Ayos ah! Madami tayo! 37. Ayos mali, di ba?